Pagnanakaw o robbery ang tinitignang anggulo sa naganap na pag-atake sa Resorts World kaninang hating gabi. Resorts World Manila po yan. Nakuha po sa bag ng gunman ang mga chips ng kasino na nagkakalaga ng mahigit 100 milyong piso. Nakatutok ko nga si Maris Umali. Maris. Mike, umaga na kanina nang kumpirmahin na patay na nga ang armadong lalaki na pumasok sa Resorts World Manila hating gabi kagabi. Sa ikinilos daw ng suspect, hindi ito astang terorista at bukod sa kanya, mayroon na rin isa pang lalaking hawak ang pulisya. Hindi pa siya itinuturing na suspect pero itinuturing na siyang person of interest. Sa inisyal na investigasyon, pumasok sa parking lot ang suspect at dire-diretsyong pumasok sa second floor ng mall ng hotel kung nasaan ang kasino. Di raw ito napigilan ng security. He approached our security point at the mall in Newport, which leads to the casino, with his firearm forward. He unloaded a number of shots. He was in military attire. Sa kasino, nakita siya ng harapan ng isang dayuhang hotel guest. We were playing poker. So from the poker table, I saw that some people started running. Then I stood up on the chair and saw him. So this guy with a huge black jacket on something. So he started putting some things on some table. That's when people started running away. Okay. Then I got down, I got scared. Then we started, and then the next I saw, he started a huge fire. Okay. And then we just started running. Nasa second floor din daw noon si Roscoe Fernandez na magpuputok ang suspect sa loob ng 2 minuto. He was discriminately firing upwards but he wasn't shooting anyone So nataranta kami, so we went to the fire exits. Tapos yun, the 4 of us were stuck in the basement for about an hour and a half. Sa description na ibinigay ng mga testigo sa pulisya, maputi, malaki ang katawan, matangkad ang suspect, nakabonet at jacket na itim. May dala raw itong M4 na isang assault rifle at isa pang maliit na armas. Marunong daw itong humawak at gumamit ng baril. May dalang bote na may lamang gas. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayade, malamang ay frequent visitor ang suspect sa hotel casino. Base sa galaw nito sa hotel, habang tinutugis ng mga pulis, alam niya ang mga lugar na tinatakbuhan niya. Pero malalaman daw nila ito kapag nakausap na nila ang Chief of Security ng Resorts World Manila. Alam na ng mga pulis ang pangalan ng suspect pero ayaw nilang magbigay ng kahit anumang detalye habang iniimbestigahan ito. Nakakuha raw ng detalye ang pulisya sa backpack na naiwan ng suspect sa isang comfort room matapos itong pasukin ang storage room. Nakuha sa bag ng suspect ang ilang dokumento at mga casino chips na may halagang 113 million pesos. Mula raw sa storage room, umakyat ang suspect sa 5th floor. Sabi ng Resorts World Manila, nabaril pa raw ng security nila ang suspect. That we were able to shoot and wound the gunman that attacked Resorts World Manila in the early hours of June 2nd, 2017. Severe loss of blood from the gunshot wound significantly slowed down the assailant and resulted to his holding up in a room where he took his own life. Ayon sa pulisya, sa room 510 pumasok ang suspect. Nagbalot daw ito ng kumot, nagbuhos ng gas sa sarili at sa kasinindihan ito. Nagbaril pa raw sa sarili ang suspect. Sunog na sunog ang katawan ng suspect na matagpuan sa 5th floor. The motive is, yun nga, it's a robbery. It's not terrorism. And yun, kung buhay man siya, we can tignan natin kung normal yung pag-iisip niya. Ayon sa Southern Police District, may hawak sila ngayon ay tinuturing nilang person of interest. Natuntun nila ito mula sa mga dokumento nakuha sa sasakyang posibleng gamit ng suspect. So, siyempre, pag may address yan, yung mga kasama niya sa bahay, becomes a person of interest. Mike, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon para matukoy kung meron pang kasabwat na kasama itong suspect na ito at para matunto na rin kung ano ang tunay na motibo sa insidente. Mike? Maraming salamat, Maris Umali.